Pagpasa ng resolusyon para sa itatayong strong motion monitoring station ng PHIVOLCS sa DAET, ipinagpaliban ng SB. Hindi lumusot sa unang pagbasa ng Sangguniang Bayan ng DAET ang resolusyon na naglalayong magtayo ng strong motion monitoring station ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa munisipalidad. Matapos ang mainit na deliberasyon, nagpasya ang mayorya ng Sangguniang Bayan members na ipagpaliban na muna ang pagtalakay at pag-aproba sa resolusyon dahil marami pa silang katanungang hindi nasasagot hinggil dito. Nakasaad kasi sa resolusyon na pinapayagang lumagda sa Memorandum of Agreement si DAET Mayor Benito Ochoa upang makapaglagay ng motion monitoring station ang PHIVOLCS sa bayan ng DAET. This is just a resolution giving authority lang, Mr. Chairman, to our local chief executive. Hindi pa naman ito signing of the MOA. We are just giving authority to our mayor to enter into a MOA. So the technicalities side of this, and it's up to the executive function. Ang hinihingi lang po ng resolution na ito, bigyan natin ng otoridad ang ating mayor to enter into a MOA. Kung medyo mababaw po yung magiging dahilan dahil lang sa hindi maliwanag yung minimal na electrical consumption, madali po sagutin po yan ng ating engineering o ng ating NDR. Basic naman po, establishment ng strong motion monitoring station. Very elementary. Ayon kay Councilor William Carlo Avila, dapat munang humarap at magpaliwanag ang PHIVOLCS upang maging malinaw kung ano ang magiging partisipasyon ng Sangguniang Bayan sa usapin. Una po, hindi naman nasa otoridad ang ating proponent, hindi naman po siya technical person to assume what kind of minimal consumption would be getting from the instrument, Mr. Chair. Kasi kung talagang technical person po yun, naniniwala po ako. Ang punto po dito, yung informasyon lang, malaman natin paano po ba ang punto nitong yung gadget na ito. Giit nito, mahirap pumasok sa isang kasunduan kung wala silang alam na kahit na ano o hinggil dito. Nakita na po ba, may study na po ba na walang epekto ito dun sa mga constituent natin? Ito po ba ay nai-orient na ito ay makakabigay talaga ng tulong sa ating kababayan. Ang hinihingi lang po natin dito si Chair, simple lamang po na at least nagkaroon po ng orientation o at least pagbibigay alam kahit ng NDR lang po na magkakaroon ng ganito. Ito yung gagawin, ito po yung malalaman, ito po yung ganito. Kinontra naman ni Councilor Tomasito Toringan ang pahayag ni Avila sa pagsasabing walang magiging mabigat na responsibilidad ang SB sa pagtatayo ng makinarya dahil ang electricity cost lang umano ang magiging concern nila rito. Very impossible, Mr. Chairman, na ipatawag pa po natin si Dr. Teresito Sibaculpul ng DOST PHIVOLCS. Siya po ay nandun po sa UP Diliman, Carlos Garcia, para lang for a simple memorandum of agreement na to be entered into by LGU gadget. Small gadget na detector lang naman po siya. Siguro hindi man ako specific. Very minimal electrical consumption. Ikinabahala naman ito ni Avila dahil baka aniya mas malaki pa sa konsumo ng munisipyo ang magiging konsumo sa kuryente ng nasabing motion monitoring station ng PHIVOLCS. Humantong sa usapin sa Division of the House kung saan 5 SB members ang bumoto pabor sa deferment ng resolution habang 4 lamang ang bumoto para aprobahan ito. Samantala sa iba pang kaganapan sa sesyon ng Sangguniang Bayan ng DAET, formal nang binigyan ng pagkilala ang 3 individual kasama si dating punong barangay Peter Musa dahil sa anilay kabayanihan ng mga ito nang magsagawan ng citizen arrest laban sa isang hindi pinangalanang kilalang personalidad upang mailigtas ang biktimang babae. Para sa CNTV News, Mutia Montenegro.